Timbog sa entrapment operation sa Santo Tomas, Batangas ang isang suspect na nagbebenta umano ng iligal na mga baril. Paniwala ng PNP, may mas malaking grupong nasa likod nito. Yan ang ulat ni Ryan Lisiges. Takbo. Walang kawala ang lalaking ito daw mali nagbebenta ng mga iligal na baril ng palibutan ng mga pulis sa isang gasolinahan sa Santo Tomas, Batangas. Nagpanggap na customer ang mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group dahilan para masakote ang mga kriminal. Sa lugar, tumambad ang 3 matataas na kalibre ng baril, magazines at kahon-kahon na bala. Nakabalot pa ang mga ito sa garbage bag. Umabot sa mahigit 700,000 pesos ang halaga ng sinisingil ng suspect para sa kunwaring transaksyon. Matagal na nilang ginagawa ito, which kaya nga naka-achieve na rin sila ng following ng mga customers. Ang takot nga ng CIDG doon kasi sa dami ng kanilang mga parokyano, umaabot na pati yung mga nefarious groups, mga gun for hire groups, nagiging kliyente na. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na paisa-isang ipinupuslit sa bansa ang parte ng mga baril saka ina-assemble para maibenta. Bukod sa hindi lisensyado, wala rin daw ganitong uri ng armas ang mina-manufacture sa bansa. These are not manufactured here in the country, so it begs the question, saan galing ito? Anong avenues galing to? Meron na ba tayong firearms smuggling na nangyayari? So we're looking at that at we're developing law enforcement projects para makita natin ito. Naniniwala ang PNP na may malaking grupo sa likod ng gun running. Karaniwan daw na target customer ng mga ito ang mga mahilig magkolekta ng baril. Maraming aficionados dito, pero ang kinatatakot nga namin yung criminal groups yung mga gun for hire. Kasi siyempre, instrument of crime ito kailangan talaga masawata natin. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng PNP para matukoy ang iba pang kasabwat ng grupo. Tinutugis na rin ang kasamahan ng naarestong suspect na nakatakas sa kasagsagan ng entrapment operation. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.